Yes ma'am, totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam. At meron na ngayon, iilan, marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. In relation doon nga sa corruption issue, marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaaring nakakaapekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi nyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes ma'am, totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam. At meron na ngayon, iilan, marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na o sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay o nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complaint na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, diba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City, yung Davao City Investments and Promotions, IPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, tumitingin,
Tapos hindi na bumabalik or nag-a-attempt mag-open pero hindi natutuloy. Pag tinatanong namin, yung merong researchers yung office na yon, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment. Tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na, dati pa, yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon, kinoconsider tayo, ngayon, hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Ma'am, amidst the situation that we have now, like, yung mga issue, corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment ng mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, ang dami na nagrarally. Ano bang pwede pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, as Vice President, akala ko Vice President. As Vice President, sa amin, ma'am, when we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number one, nakukorek mo yung sarili mo. Number two, responsive yung ginagawa mo. Number three, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali.